Hello everyone. Preparing for the letter any board exam? You're in the right place. Reliable resources, I got you covered. I invested premium study materials and I am sharing them with you. Yes. Nagbayad ako ng isa na din yung StudyQ, di ba? Kasi karamihan sa atin na namamahalan, di ba, sa mga subscription, sa mga online dahil yung ibang documents na sinesearch natin is naka-private. Now, hindi ko na ginamitan ng hack skills kasi waste of time. Nagbayad na lang ako. Which is decent din na price. But anyway, retention matters. Hindi lang tayo puros discussion dito or lecture or study session, no? Studying with me, chu. Ang gusto ko talaga dito sa part na to, my let journey is yung nagsishare ako ng mga Can you hear that? What's that? Bombero? Firefighter? Hindi. Sorry about this, guys. Hey! What is that? I don't know how to identify vehicle sounds. What is that? Answer me! He doesn't give a single care for me. Anyway, retention matters to me. That's why we end each session with a quiz. So we have to test ourselves and see kung kaya nyo. No? And may God bless us, of course, with sharp minds and great recall. And then hopefully we can ace this exam together. And by the way, napaka-importante when it comes to watching my videos for Let Journey is to adjust the playback speed because hindi ko kontrolado yung pace ko. Minsan bumabagal talaga ako lalo na pag ina-absorb ko yung or nag-explain ako ng information. So yeah, adjust the speed, nasa YouTube setting yan, and then kayo bahala to match your pace. And now let's dive in. 2 minutes na na-consume ko for the introduction. Without further ado, let's continue the Philippine Cosmology, Three Worlds, and Cordilleran Ifugao Myths. So, ma'am, di ba natakal na natin to sa mga previous lesson? Yes, natakal ko na po to. This is Myth and Epics. Diniin ko talaga to na information kasi ang dami niyang variation, ang dami natin matututunan dito when it comes to the pre-colonial literature. Ito kasi yung pinakasikat Ito yung makikita mo during pre-colonial. Hindi po yung mga gawa ni Jose Rizal, hindi po Noli Me Tangere, hindi po ang Dasalan na Tuksuhan, hindi po yun ang lalabas sa pre-colonial literature kung yun man ang question natin sa item or sa board exam. Pero madali lang to. This is the much shorter note, no? Kasi if you want the full story, the full information, like hindi naman sentence by sentence, character by character, info by info, sequence by sequence, ito po, dito yun makikita sa note making ko. This is the raw but distilled raw, pero naka-brief na po to, pero much pinaka-brief na po itong ginawa ko ngayon, which is the outline of Philippine literature pre-colonial. So, bale, you can have this kapag nakabasa ka na dito sa note-making ko na notes or hack notes ko. This is more informative, but this one is parang refresh na lang sa utak. Okay? So, I hope naset ko na yung mind nyo na this is, at this moment, at this document is all about refreshing the mind, okay? Before tayo mag-proceed sa Spanish, kasi ang hirap kapag nag-discuss na tayo sa Spanish tapos yung diniscuss nating sagad about the epics and myth here in the Philippines, pre-colonial and so on so forth, is nakakalimutan natin. So again, kapag nagre-review, you have to refresh yourself. And mga 30 minutes, okay na siguro yan, no? 30, not more than 1 hour. So, I'll try my best. Yes. Kasi marami pa tayong kakainin na bigas sa Spanish and propaganda or revolutionary period. Anyway,
Cosmology, ito yung paggawa or pagkabuo or creation of our universe or ang ating mundo. So, let's talk about the Cordillera and Ifugao. So, first of all, we have to identify what is the three worlds. No? Una is sky world, kung saan nakatira ang mga Diyos at sila yung mga divine at saka mga creators. Sa middle world naman is yung earth, tinatawag natin earth o yung mundo natin. Dito nakatira ang nature, living things, just like the humans. Dito ang yung daily life ng mga tao at saka struggles. Lower world naman, alam niyo yung lower world or underworld. Example, sa Greeks, no? We have Hades, so on and so forth. So yan, destination of the soul. So pag namatay ng isang tao, yung soul niya ay pupunta sa underworld. So may mga psychopomps dyan. Ito yung tatandaan nyo, pag may psychopomps, kagaya nilang Mebuyan, no, sa mga Bagobo or Manobo. Bagobo, si Mebuyan. Anyway, the Cordilleras mythology, we have Lumawig. Cordilleras, Lumawig. So, yung eclipse, yan ang pag-aaway ni Sun and Moon, and then, yan, si Lumawig nag-settle doon. Sa middle world naman, meron tayong 4 giants sa Cordillera, 4 giant posts ilalim ng underworld. Kasama na dito ang si Masiken, ang parang underworld goddess, underworld god pala, lalaki pala to, Masiken. So, yan. Nung may mga giant pig dun sa ilalim daw na kinakamot yung likod nila or katawan nila sa post, kaya lumilindor. Yeah, again, Lumawig, Masiken, pareho yan sa Cordillera. Napabiling yan sa Cordillera. Ano pang kailangan nating alamin? Ito, hina-highlight ko yung mga pangalan. Ginagawa ko siyang different color just for easy scanning, no? Kapag mag-review ako ulit. Basa-basa lang. Hindi naman kailangan review talaga. For todo-todo, no? Hindi pwede ganun. Sa lower world naman, kapag araw, yung paligid daw natin is normal. Pero pag gabi na daw, dyan na lumalabas ang mga espiritu. So, dyan po nakuha natin ang ating mga urban legends na kapag gabi na, huwag kang lumalabas kasi yan yung time na lumalabas sila. So, ayun. Cosmic balance, so nothing we have another deity. His name is Kabunian, or minsan spelling niya is ganyan, pero as of now we have Y in the middle. So yan, headhunter siya, sa mga Cordillera. Bale, isipin na lang natin si Kabunian is mga idol ng mga Ifugao or idol ng mga Cordillera, no? Masiken, alam na natin yan, he is a underworld. Yan, ganun lang. Unnamed cloud goddess, may pinapanaliwaan. Ano ba yan? Nagsastutter ako. May hirap ng Tagalog. Pinaniniwalaan. They believe about cloud goddess kasi dyan daw nanggaling ang tobacco. Di ba yung tobacco na ginagamit ng lolo't lola natin? Tapos, bale, para siyang sigarilyo, pero much healthier daw. Kapag yung smoke ng galing ng tobacco is what create the cloud, yung paniniwala ng mga Cordilleran. So, let's move on to the Ifugao. Dito naman tayo, sa mga Ifugao naman, hindi pala, no? Yung Cordillera is sa mga Igorot, itong Ifugao is different naman. Iba dito eh. So, somehow, they have the thin line, no? The separation, your boundaries, what separate the two, Cordilleran, Ifugao, Igorot, you name it. So, universe always existed. According to Bayer 1930 na, yan yung research niya sa mga paniniwala ng mga Ifugao na ang walang sky, walang awayan ng sky at saka dagat, walang ganyan. Nag-exist na daw talaga yung world according to the Ifugao. So walang creation myth, walang cosmogony. Okay? Ang pagbuo ng universe natin, cosmogony, okay? Cosmology naman yung earth mismo, no, pagkabuo. So according to them, we have multi-layered universe, okay? So we have Daya, ito yung east and downstream, and Lagod is west and upstream. So ayan lang, Daya. Ito naman, parang sabihin natin amihan, diba, monsoon, ganyan. Next, we have the sky world of the Ifugao. So, Ifugao, again, upstream. Downstream is the sky world.
east to downstream. Okay. Skyworld, we have the 4 layers. Okay, ayan. So, bakit ko in-orange, ma'am? Ito po yung mga, itong naka-highlight ngayon. Ito naka-highlight ngayon is mga ano po, mga god po, or deity po. Yan ako daw be. Baka hindi nyo yan. Yan naka-highlight ngayon is mga nakatira na gods or goddesses sa Skyworld. Sa Skyworld to. Okay? So, una, sa first layer, pinakataas is si Hudog, and then sumunod si Luktag, and then si Hubulan, and last si Kabunian. Sino si Kabunian? Pinapaniwalaan ng mga Cordillera at saka mga Ifugao na headhunter. Okay. Now, si Kabunian ang pinakamalapit sa Earth, sa Middle World. Di ba siya yung last layer ng doon siya nakatira sa last layer ng Skyworld. So, mas close siya sa Middle World. So, ayun, closest to Earth, kaya siya yung kilala ng mga tao. Yung Hudog, Luktag, hindi sila nakakasalimuhan ng mga tao. Okay, only Kabunian. Okay, mind of these 3, Hudog, Hubulan, and Luk. Lidum naman, si Lidum is messenger. So, para siyang si Hermes sa Greek. And Horizon is yung daan patungong Skyworld. So, kung makikita ka ng Horizon, for them is yun yung entry. No? Kapag siguro mamatay ka siguro or hindi kaya if you just want to go to the Skyworld, yun yung paniniwala nila na they have the ability to go to the Skyworld. So, ayun, Horizon ang door or portal nila. So, ang ginagawa nila is naglalagay sila ng aso. Tinetest muna nila kung kayang tumawid, no? Okay. So, if you go Middle World, again, that is the Earth, kung saan nakatira ang mga tao. So, concept of the soul tayo, eyes. So, itong tatandaan natin kapag mas nagkakasakit ang isang tao, makikita mo ang soul sa kanyang mata. And kapag ang tao ay namatay, makikita mo yung soul niya lumabas sa breath niya. Okay? Murdered soul, yung mga namatay through murder or pinatay, hindi po, separate po sila, okay? Yung mga pinatay, separate po sila. Doon sila sa pinaka-lowest, pinaka-mababa sa, hindi yan Skyworld, Underworld yan. Underworld. Okay, separate po sila sa mga natural lang namatay like heart attack, nagkasakit, so on so forth. Ayan. Okay, mythical lands. Meron pang Lagud. Lagud is, di ba, that's the west and upstream. Ito. Lagud is the west and upstream. Also known as another region or mythical island, lands beyond. So, ayun. Pinaniniwalaan nila na may ganyang lugar. Ang pangalan ay Lagud. Okay? Next, ayan, si Kabunian, Chief God, Lidum. Kilala natin yan. Ano siya? Wait lang. Si Lidum ay messenger. Si Makalon is God messengers. Ma'am, anong kaibahan ni Lidum at Makalaon, ma'am? Makalon. Si Lidum po is mortal to God. God to mortal. Mortal tayo, mga tao. Makalon naman is God to God. Okay? God messengers. So, okay. Ang hirap nito, be. Okay, ayan. So, household, meron pong mga espiritu sa bahay daw, according to them. Ancestor spirit po, mga ancestor nila. And also, we have other spirits. We have, hindi na natin kailangan i-memorize ito lahat. Hindi naman ito lumalabas But at least, you know who, no? Yan po. Death and soul, ayan. Marami po silang spirits. Tagbayan, Kikilan, Imbayan, Lingayan. Lingayan. Malabas yan, Lingayan. I think. Ito naman sa sickness. Libligayo. Yan. Ibalot, Kolkolibag. Okay, hindi po yan Bisaya sa mga Ifugao yan.
Indo, it's an omen spirit. So, siya yung nagpaparamdam kapag may paparating na unos. Okay? Behavior and punishment, si Bunudbod, siya yung kumakain ng espiritu ng mga tao. And then, Hidet and Puok, sila naman yung nagpaparusa sa mga may tabu na kasalanan. So, ewan ko kung anong tabo sa mga Cordilleran at saka Ifugao, but they do have a God that will punish those who are inclined to taboo. Okay? Hipag naman, hindi po yan yung mother-in-law nyo, but it's the war spirits for the Ifugao. And next, let's move on to I'm trying my best to finish this as soon as possible kasi meron pa tayong Spanish. So, Ifugao myths, we have Lokesin and Bumabakal. Yan, mga unusual gods. Highlight ko lang. Ito, Kabigat and Bugan. Okay, hawag po kayong matawa mga Bisaya, no? Bugan, pag marinig kayo ng Bugan, it's actually from our kapatid na mga Ifugao nuns, no? Kabigat, bigatla. Sorry about the word. Kabigat and Bugan. So, these are the flood myth ancestors. Kapag bumabagyo daw or bumabaha sa kanila, kagagawa nila yan ni Bugan at saka Kabigat. Si Dumagid at saka si Ovog naman is parang similar lang din, no? Kapag may flood, meron ding bagyo, which is we have the thunder and lightning myth. Dumagid and Ovu. Okay? Dumagid, siya yung dito naman tayo sa Kalinga. So, tapos tayo sa Cordillera at sa Ifugao. Dito naman tayo sa Kalinga. Ayan. So, universe shape daw is sila yung naniniwala ng flat earth, pero meron daw dome or takip. Diba? Takip yung flat earth. So, solid sky dome. Actually, mga 3 to 4 inches lang daw. Hindi siya yung dome daw, hindi daw nakatungtong mismo sa lupa. But 3 to 4 inches space, yung dome nila. So, I think yung dome is nakalagay ang mga between and so on and so forth. Soul journey naman, ito yung very unique sa kanila, no? Yung mga Kalinga, mga kapatid natin sa Kalinga. Ang mga patay daw, ang mga espiritu ng mga patay is active. Meron silang parang sabihin natin sa mga tao is may curfew or mga happy hour. Dito naman sa soul journey sa mga Kalinga is 10 to 11 a.m. Ayan. So, time check is 10:32 a.m. So, if Kalinga ka, if you are believing, if you have Kalinga na belief, 10 to 11 a.m. lumalabas ang mga dead spirits. And then, after 11 a.m., mawawala sila. Babalik naman sila ng 2 to 3 p.m. Okay? So, the rest is for the living people or living things. Bundok deities naman. So, tayo sa Cordillera, Ifugao at saka Kalinga. Dito naman tayo sa Buntok. So, this is still a Luzon, no? Major deities, we have Chalchal. Okay. Chalchal. Okay, lumabas to sa college namin. Pinag-usapan namin to. So, Chalchal is a sun god and headhunting origin. So, Obanan, ito yung babae na puno ng puting buhok, pero yung ulo niya, yung buhok niya is puno ng mga peste. So, name it. Kuto, lesa, tsaka mga sabihin natin mga slugs, mga cockroaches, ganyan. Basta mga ganyan na mga pests, no? So, si Obanan. So, the word Ubanan, white hair, okay? Chalchal and Obanan. So, Chacha is a war god. Iba si Chalchal, iba naman si Chacha. So, war god naman. Si Kedyem, wait lang. Si Kedyem is yung blacksmith, gumagawa ng mga weapon, okay? Kankanai naman tayo, kankanai. Don't worry, after this discussion, meron tayong later on, after this, nakalagay kasi yung gagawin ko today. Definitely, hopefully, ma-recall natin lahat kasi mag-quiz tayo. Anyway, kankanai. Again, we're done with Cordillera, Ifugao, Kalinga, at saka Buntok. Dito naman tayo sa Kankanai, so wala silang sky world, pero meron silang middle world kung saan tayo, mga tao ay nakatira. So, again, pareho sila sa sa Cordillera, no? May poste sa ilalim ng ating mundo. Or sa middle world, merong poste. 4 na poste. Okay? At meron ding mga baboy. So, pareho lang, no? Pareha lang. Ay, no, bakit ito na
hindi yan ano. Iba yung highlight ko eh. Ayan. Iba yung highlight ko. Ayan. So, lower world, ang tawag sa kanila sa lower world is Aduungan. Sa Kankanay, Aduungan. Aduungan. Sa iba bang mga, sa iba bang mga tribo, may na-mention ba tayong pangalan mismo ng underworld? Wala, no? Ang na-mention lang natin is mga goddess or deities na nakatira sa underworld. We have the Masiken, si Masiken, sino pa? Ayun, si Masikin lang naalala ko. Pero don't worry, the board exam is multiple choice. So as long as familiar kayo sa ibang choices, you are 50% or to 75% na makukuha mo yung correct answer. So si Aduungan is may cannibalistic humanoid. So meron siyang itsura na parang tao pero kumakain siya ng tao. Okay, so deities naman, sorry sa nakatabon siya. Deities naman, we have Lumawig and Bugan. Oh, yung kanina sa Kankanay ba yun? Or Kalinga? So, something like that. Ano siya? Ano yun? May yung pares ni Bugan is si Kabigat, no? Si Kabigat. Saan ba yun si Kabigat? Ifugao pala. Akala ko sa So sa Ifugao is ang kapares ni Bugan is si Kabigat, pero dito naman sa Kankanay is si Lumawig, yung supreme god mismo. Bodyguard din dito, supreme god din dito si Bugan. Dito naman si Bangan, abangan kita sa kwarto. Yan, romance god. Si Oban naman is reproduction goddess. Iba naman yung Ob-Obanan, ha? Iba yung Ob-Obanan. Ito is isang goddess. Si Ob-Obanan is parang villainous something na hideous. Tignan. Minor gods, mga ancestral spirits na yan. So, kinukonsider nila, no? Yung mga, para silang Chinese. Sa Chinese kasi pinipray nila yung mga ancestor spirit nila. They believe that they are being guided with their ancestors. So, yun yung ginagawa ng mga Chinese. Dito naman tayo sa gawa ng mga Kankanay. Kankanay pa rin tayo, okay? Kankanay pa rin tayo. We have the Timugan Brothers. So, si Timugan Brothers, nakasalimuhan nila si Aduungan. Sino yung Aduungan? Underworld God. So, cannibal encounter. Dito naman tayo sa Tagalog mythology. So, tapos na tayo again sa Cordillera, Ifugao. Ano pa? Cordillera, Ifugao, Kalinga, Buntok, Kankanay. Dito naman tayo sa Tagalog. I'm pretty sure na familiar ka dito. So, dito naman we have kite. A kite named, ano pangalan ng kite? Halastur Indus. So, siya yung nag-cause ng Sky and Sea War. Alam naman natin ng mga Tagalog. Ang mga Tagalog at Bisaya ay may paniniwala na cosmogony o ang pagbuo ng universe na gamit ang istorya ng sky at saka sea na nag-away, no? Pero sa Bisaya is bird ang gamit. Dito naman is kite. Ang tawag ay halastor. So si Sky, nagtapon siya ng mga boulders galing sa itaas. Parang sabihin natin mga meteors, no? And si kite, Si sea naman is sumasabig ng tubig. So, ito si Kite, naghahanap ng peace. Yan. Cosmology naman tayo. Lakan. Title, Lakan. Lakan. Lakan palang tao dyan. Lakan. Okay. So, sa Sky World, ang tawag ay kalangitan. Alam nyo na yan? Kalangitan. No? Kalangitan. Underworld naman is, hindi kasamaan, ha? Kasanaan. Naan. Soul, ang tawag sa soul is kaluluwa. Alam naman natin yan. And then deities, we have Bathala. Ayan, si Bathala is the supreme god. Sino yung supreme god ng mga Tagalog? Okay, si Bathala. Sino man yung sa Cordillera? Si Lumawig. Okay. Okay, we're done with it. Let's proceed to the next part. Ang haba pa actually. Ayan, si Bathala may tatlong anak. Sino yun? Si Mayari, Hanan, at saka si Tala. Lumalabas po to. Si Tala is yung stars. Alam naman natin yung Tala, no? Ito si Hanan at saka si Mayari ang iintindihin nyo. Si Mayari is yung sa moon. Si Hanan is morning. And si Tala is stars. Mayari, moon. Hanan,
magandang hanan. Magandang morning. Okay. Iyan natin to, no? Kasi mga ano to sila, mga importante. Hala, bakit naka-ano to? Ito na. Supposed to be yung orange is ano, no? Dapat blue to eh. Sorry, iba yung ano ko. Baliktad. Sige lang. At isa lang natin. Meron pa tayong ibang mga goddess deities itong mga Tagalog eh. Ito. Si Idinale, Dumangan familiar siya. Si Dumakulen familiar din. Adnugulay familiar din. Anitong Tabo. So ito yung kilala ko. Si Anitong Tabo is yung mahangin, arroganteng babae na goddess. So if you see an arrogant person, no, or kaya yung mga fake friends niyo dyan, na mga pasikat, medyo mahangin, arrogante, malalaman na naman yung arrogante at saka yung ano, basta lang nagsishare. Ito yung Anitong Tabo. So, sabihin mo Anitong Tabo, mahangin. Okay. Ikapati, kilala ko to si Ikapati. Mapulon, Apulaki, at saka Dian Masalanta. Yan, Dian Masalanta, Tagalog. Sa Tagalog po yan, sa Nabilong. Amanikable, familiar. Laban Bukod, Sidapa Mansinaya. So, additional deities po yan. Okay? If you want further information, go back to my note making. Nandun po lahat ang every information nila. So, hindi ko na po kailangang one by one po, no? Kasi nandito lang po ako para mag-refresh sa mga na ano ko ba before. Underworld deities, we have, ano yung underworld? Kasanaan. Pero parang, ano siya, no? Sound like siya ng kasamaan. So, ayun. Sitan, mga guay, manisilat, mangkukulam, at saka hukloban. Sila po yung usually na mga characters sa underworld gods. Underworld goddess. Ay, gods pala yan. Ano ba yan? Mga priests, or yung mga naglilid ng mga ceremony. Ayan, sinasilangan, asuan, manggagayuma. Okay, yan yung gumagawa ng mga potion. Myths naman, sa kanila galing, sa mga Tagalog galing, ang Bayani at saka si Maria Sinapuan. So, dito po nagmula ang river origin dyan. Coconut tree creation, sa mga Tagalog po yan. Sabi nila is, meron pong Bathala. Of course, may si Bathala at saka si Ulilang Kaluluwa at saka si Galang Kaluluwa. I am not quite sure if these are dragons, but ito silang Ulilang Kaluluwa at saka si Galang Kaluluwa. Mga ano po sila, nag-combine po sila at nag-create ng coconut tree. So, bale, sabi ni Ulilang Kaluluwa is, kunin mo yung ulo ni Galang Kaluluwa, kapatid niya. Ibaon mo kasama sa aking, ibaon daw kasama sa kanyang puntod or burial. Like, yung ulo ni Galang Kaluluwa is kasama daw sa kanya na ililibing. So, ayun. Hindi nagtagal, may tumubo na kahoy and that was the first coconut tree. Diba? Ano lang, hindi ko kailangan one by one lahat eh. Just surface level lang na refresh. What time na? 28 minutes. Okay, Bicol mythology naman tayo. Bicol, alam na natin na Luzon ito. Dito siya Visayas or Mindanao. This is Luzon. Okay, Bicol is Luzon. So, cosmogony, water and sky. Okay. Yan, water and sky. So, Daga's rebellion. Ito yung naging earth. Si Langgit, lining. Ito silang dalawa, nag-away ko sila. Si Daga, at saka si Langit. Hindi Daga na rat ha, R-A-T, hindi po. He's just a god. Nag-rebel siya against kay Langit kasi si Langit para siya si Zeus. No? Para siya si Zeus. Ano siya? Medyo supreme. Supreme siya sa lahat. Ngayon, nag-away si Langit at saka si Daga. Nag-throw tantrum hindi naman tantrum. Sa galit ni Langit, sa rebellion ni Daga kasi parang nag-betray siya eh. Nag-betray si Daga kay Langit. Nagpaulan siya ng kidlat. Sa pagpaulan niya ng kidlat, pagpaulan ni Langit ng kidlat, natamaan si Bulan na naging moon, adlaw na naging araw, bituon at saka si Daga natamaan rin. So, dahil supreme god si Langit, mas malakas siya sa lahat, si Bulan, di ba namatay ito sila lahat kasi natamaan sa kidlat. Si Bulan, again, ginawa niyang moon. Parang redemption niya ba?
adlaw ginawa niyang araw for the memories ganun. Bituon, sige, stars bituon. So yan ha. Si daga lang yung hindi niya binuhay. Hinayaan lang niyang maging earth. Okay. So bali binigyan niya ng light. Napansin niyo ba? Light si langit eh. Si bulan may light, di ba? Si adlaw may light din. Si bituon also have light because it's a ball of fire, right? Adlaw is a ball of fire. Bulan gets the light from adlaw. So, ayun. Another cosmogony. So, si bulan at saka si adlaw nag-away. No? And Earth reverses origin. So, ayun. Bulan at adlaw nag-away kasi sino yung manumumuno. Ganun. Nag-away yung sun at saka si moon. Common story yan. Cosmology naman, sa Earth naman natin, again, merong giant supports world. Hindi poste ha, higante po, higante. Pag gumagalaw doon sila, nag-earthquake. Ito naman, gugurang, aswang, alam naman natin yung aswang, this is negative, no? Negative to. Linti, at saka si daludog. Langit at tubigan, so sino yung asawa ni Langit? Si tubigan po. Okay. Adlaw, bulan's fight. Okay. Nag-create ng Earth. Okay, ha? Yan po. Dito naman tayo sa isang sun god. Sun god. So, bali, anak siya ni Adlaw. Adlaw po yan. Hindi siya Aldaw. Adlaw yan, Adlaw. So, anak ni Adlaw, isang sun god, hindi na-mention ko ng pangalan niya. Ang anak ni Adlaw is nagkagusto ng isang babaeng mortal or tao. So, ayun. Nakalimutan ng anak ni Adlaw, nung nagbisita siya ulit, kina Rosa, nakalimutan niyang i-off yung fire niya. Kasi anak siya ng Adlaw eh. Nung nagbisita siya sa Earth, ayun, nasunog po lahat ang kabahayan sa komunidad sa bayan ni Rosa. Kaya nabuo ang Hot Springs origin. Ayan. Kapampangan naman tayo. Kapampangan. So, nandito si Manggetchay. Ayun, Manggetchay creation. So, cosmogony, we have the stars, planets, earth, and sky. Wow, Kapampangan is pretty advanced, no? Meron silang ibang planeta. So, the Kapampangan believe that it's not only the earth considered planet, no? Meron ding iba. God's War, naging Earth formation. Hindi siya kagaya ng ibang tribe, no, na sky and sea nag-away. Dito naman is away ng mga Diyos. So, Manggetchay creation, yan po yung God. Sad God siya actually. Malalaman natin yan mamaya-maya. Cosmology, wait lang, kalimutan kong i-highlight kasi just in case. Okay. Ina-highlight ko siya guys para ito na lang hahanapin ko kapag nagre-read. Cosmology, gods of planets. So, ang mga Diyos daw ay nakatira sa ibang planeta. At may mga floating temples sila doon. For travel, sumasakay sila ng chariot. So, sino po yung sumasakay ng chariot sa Greece? Sa Greek mythology. Nakalimutan ko. Pero may sumasakay ng chariot. Yung sun god nila sa Greek. Sumasakay sila ng chariot. Okay? Deity naman, ayan. Si Manggetchay, lalaki po yan siya. And yung wife niya, walang pangalan yung wife niya eh. Pero, alam ko yung story ng kanyang anak na babae is nakatira sa Venus. Saan? Nakatira sa Venus dahil ang gandang-gandang babae nito. So, marami siyang suitor. We have also another alternative creation myth. We have the Suko or Sinukwan and Makiling. Sa kanila po niyan galing sa Kapampangan. So, their 3 daughters and the mortals they married. Ayun. Okay, bilisan natin. Meron pa tayong iba. Okay, Ilocano mythology naman tayo. Ilocano. So, dito nakatira si BBM. Dito siya eh. So, creation of the world. Sino si BBM? Yan po yung betrayed. Charot lang. Siya po yung current president natin ngayon. 17th president. Okay? 17 again. As in 1-7. So, creation of the world, we have the primordial giants na tinatawag natin ang Lao.
ang Lao. So, and a name, God, Supreme God. So, sila yung nag-create sa lahat-lahat, including the mountains and rivers, so on and so forth. Dito naman tayo sa soul. Kung sa Tagalog is kaluluwa, dito naman sa mga Ilocano is kadkadwa. Anong tawag? Kadua. Ayan. So, meron pong 4 na sistema sa kanila pala to, no? Yung mga Ilocano, no? Meron silang sistema ng kaluluwa. Una is yung kararma, tapos aniwaas, at saka ararya. Again, ha? Kararma, aniwaas, ararya, at saka kadkadua. Yung kararma naman, yung kadkadua is yung constant companion ng ating physical body. Kadkadua. Constant companion, bale, yung katawan natin sa loob, kaloob-looban is may kadkadua or soul. Ang kararma naman is mind. And maaari siyang stole. Pwede siyang sa utak. Nasa utak lang natin pwede siyang kunin. Ewan ko sinong kumukuha ng soul ng kararma. Kasi 4 yan Pwede siyang makuha. Kapag makuha daw yan daw yung rason kung bakit nababaliw ang isang tao. So, kapag may makita kang Ilocano na nabaliw, paniniwala nila dyan is nakuha yung kararma. So, part siya ng kadkadwa, no? Next is aniwaas. Ito naman yung sa mga lucid dreams, no? So, hindi naman lucid dreams. Parang ganun. Aniwaas, kapag tulog ang isang tao, lumalakbay ang aniwaas or ang soul ng tao. Kaya, belief ng mga Ilocano is huwag mo agad-agad i-wake up or gisingin ng isang tao or isang Ilocano na natutulog kasi they believe that nagta-travel pa yung kaluluwa niya, which is the aniwaas. Yun yung part na nagta-travel, ang aniwaas. So, insanity risk din ito. Hindi pwedeng, baka pagising mo sa kanya, nagising mo agad, hindi pa nakabalik yung aniwaas, ay pwede ding mabaliw. Okay? Ararya naman is the soul of the dead. So, dog howling. Ito naman yung part na pag kinuha mo, okay. Abra, the weather god. Yan sa Ilocano Abra, the weather god. So, Lady Makiling and Kabuyaran is what? Kabuyaran is the healing goddess. So, Lady Makiling po, siya po yung ina ni Maria Makiling. Okay? Kabuyaran is yung asawa niya. Ay, no. Kabuyaran. Basta, batchmate nila yan. Next is Aman. Aman is the sun god. Aman. Hindi nga basta mga character, blue po yan, in blue. Si Bulan naman is peace. So, di ba, isipin nyo na lang kapag sa item, napabilang doon na Bulan, ano siya na god? War god? Usually, yung war god is yung sun man. Di ba? Bulan is, isipin nyo na lang, kapag tumitingin kayo sa buwan, di ba, you feel at peace. It's night. It means when you see the bright moon, parang nakakalma ka, di ba? Anyway, let's move on to the underworld. Lobo. Lobo po ang karakter na nag-guard doon. Si Maria Makiling naman, granddaughter of Lady Makiling. Okay, sorry, granddaughter pala. So, ang ina ni Maria Makiling is si Kabuyaran, at saka si Lady Makiling ang ina ni Kabuyaran. Okay? Ayan. Ibanag mythology naman tayo. Ibanag. Okay. Ibanag naman, wala silang cosmogony at saka cosmology, no? The creation of universe and the creation of the earth. Now, dito tayo proceed sa soul or ikaruruwa. Again, sa Tagalog is kaluluwa. Sa Kapampangan is, Kapampangan ba yun? Hindi pala, Ilocano pala. Kadkadua. Yung sa Kapampangan, ano yun? Ayan, nakalimutan na. Basta. Kadkadua, kaluluwa, ikaruruwa. Ayan. So, yung physical body natin is tinatawag na bagi. Yung soul naman is ikaruruwa. So, yung
Yung concept na lumalabas ang ating soul is tinatawag na may rawanan. May kararawanan. Ayan. Parang iniwan ng karuruwa. Di ba? Soul gives direction. Ibaloi naman tayo. Ibaloi. Okay. Skyworld and underworld conflict. So, wala siyang middle world, no? Pero, tinutukoy dito is kontra. Mag-kontra po yung Skyworld at saka Underworld. Highlight ko lang to, no? Ayan. Sun's God retaliation. Naging Earth. Mangyan naman, mangyan. So, wala silang cosmogony at cosmology. Pero they do have a story about, or they do have a myth about the soul or Karadua. Ilocano is Ikaruruwa. Ibanag is Ikaruruwa. Sa Ilocano is Kadkadua, and then Tagalog is Kaluluwa. So balik tayo sa Mangyan. They have multiple souls for humans and animals. Ayun. So Karadua, isipin na lang natin is Karadua ang tawag sa soul, no? Tao is for human, Karadua manok is kaluluwa ng manok. Karadua baboy is kaluluwa ng baboy. At saka karuruwa kuti is sa pusa. At saka hipon is a shrimp. Diba? Multiple souls per individual. And they also believe, the Mangyan believe that you can have all of the souls. So, bale, may kaluluwa ka ng manok. Bakit bigla ka ng tugtuga ako dyan. Anyway, let's move on to Sambal mythology. Sa kanila po ang Malayari. Now, meron akong dito guys, meron akong key concept dito or keyword. Pag maisip mong Malayari, isipin mo na lang yung movie ni Piolo Pascual. What's the end syllable ng Pascual? Al, 'di ba? Al. So, Malayari, Piolo Pascual, 'di ba? Yun yung title ng movie niya latest movie niya na horror film. Malayari, Piolo Pascual, al, Zambal po yan. So, kilala po siyang Apo Mamalyari, okay? The Supreme Creator. Si Akasi naman, para siyang, sa sakit at saka kalusugan. So, meron ding 4 na magkakapatid, 4 brother gods. Okay, we have Dumagan, Kalaskas, Kalasukos, at saka Damulag. Ayan, yan sa rice harvest. Ina-highlight ko lang, no? Rice harvest. Okay, let's move on. Okay, meron pa tayong other deities, si Mang Lubar, mga Lagar, at Anitong Tao. When you see Anitong Tao po, yan po yung mga espiritu. Okay? So, we're done with the Luzon mythology. Now, we are currently in Visayas mythology. So, ano yung Visayas mythology? Alam naman natin na nandito na paloob si Manaul. Manaul is yung birth, the creation. Siya yung nag-create. Somehow, involved siya sa pag-create ng earth or cosmogony. Okay, Panay sa Panay. Okay, i-orange ko to kasi Panay is, let's call it a geographic, Panay, or tribo. Yan, ethnic. So, ang Tungkong Langit at saka si Alonsina, yan po ang lovers. Tungkong Langit is the sad god. Kagaya siya ni Mang Yatchay ng mga Kapampangan. Sad god po siya. Nung nawala si Alonsina, umiiyak si Tungkong Langit. Kaya po umuulan. Kapag umuulan po, yan po, siya po si Tungkong Langit na umiiyak. Longing for his wife, Alonsina. Bisaya naman, sa mga Bisaya tribe naman, we have the bird trickery. So, siya yung nag-trick, kinakaptan, or the sky god, and Magawayan yung sea god. Okay? And cosmology, we have the 7 layers. Pero, ang pag-uusapan natin is the sky world, middle world, at saka lower world lang. Okay? Sa kahilwayan, sky, kamaritaan, middle, at saka kasakitan. So, meron na tayong one trick dito, no? Yung kasakitan, alam naman natin na negative to, that is the lower world. So, dito ka na lang magtataka, anin dito yung middle world at sky world. So, kahilwayan. Ano bang maaari natin i-keyword natin dito? Kamaritaan. Samaritan.
Samaritan is tao. So, Kamaritan is nasa middle world. Ganyan na lang. So, dito na tayo move on sa Dungan. Dungan is the Bisaya version of kaluluwa, okay? So, captured by spirits, wag niyong hahayaan na ma-capture yung espiritu nyo, no? Na dungan. Kasi magkakasakit kayo or much worse is death. Ayan. So, meron tayong ibang deities. We have the Laon or Makaako, also known as Makaako. Ayan. I-blue natin kasi character to. So, Laon, hindi po siya Laon-lakan ha or something like that. This is from the Bisaya po. Bisaya po yan, Bisaya. Manaol, just like I said, Manaol is the birth creator. Bird creator. So, cosmogony, ano yung cosmogony? Creation of universe. Cosmology, creation of of our world. So, yan, Manaol, yan po. Sa Tagalog is kite, di ba? Dito sa Bisaya is bird or kite yun or kite. Basta ganyan, kite yung ano. Or it's a bird. It's not a plane. Ayan. Gods of Kahilwayan, Kamaritaan, and Kasakitan. Ay, yung Kahilwayan, Sky World. Kamaritaan, Middle World. Kasakitan is Underworld. Oh, it's been 45 minutes. Okay. Si Sapya naman, ito yung Goddess of Mercy ng Bohol. Sapya. So, hindi ito mahali sa utak ko, no? Because Sapya is, I do have a, co-worker during the Tarabasa program. Pangalan niya ay Safia. So, parang siyang similar sa Sapya. So, madali siyang mag-click sa utak ko kasi may kilala akong Sapya. And then, ang alam ko kay Sapya, itong goddess nito, is siya po yung dahilan kung bakit may white rice at saka may red rice. White rice. Yan nga. White rice at saka red rice po, hindi wine. Red rice, okay? Yung white rice daw is galing sa kanyang dibdib, suso, okay? Gatas ng kanyang suso. And then, suso. And then, yung red rice naman is sa kanyang regla. Hear me out. Okay, dito naman tayo sa regional Philippine mythology ng mga Ilonggo, Sulod, Waray, Tingguian, or also known as Itneg. Search natin na Itneg is Tingguian. Yan. Itneg people also known as Tingguian. Yan po ha, sinerch ko na yan para hindi nyo masabi nag-ano ako dito, nag-guessing game ako dito. Pinag-aralan ko na po yan. But if you do found na nag-ano ako, may incorrect word akong shinare, please type it or comment on the comment section. Okay, Ilonggo mythology tayo. 47 minutes. Akala ko ba matatapos ko to? Ilonggo mythology, we have, ayan, pareho siya sa mga Ilonggo, Visayas pa rin to ha. So, Ilonggo tsaka Bisaya, Dungan yung tao sa kaluluwa. So, ayan. Invisible, hindi makikita. Merong tumatakas din pag tulog tayo. Ayan. At naapektuhan ang ating physical na body, which is ito, ang katawan natin. Sulud mythology, this is another tribe. Sulod, meron kasi akong na-research na Sulod, may Sulod tribe sa Panay, Visayas, and meron ding Sulod tribe sa Bukidnon. So, each one, which is which. Pero dito is sa Visayas tayo, so Visayas to, ng Panay. Okay, cosmogony, we have the Linaw. Linaw is the primordial water, tsaka Laki and Bayi is the creator. Okay, earthworm, land, Bayi is animal. Ayan, si Mama Guwayen, yung psychopomp ng mga Visayas, no? Mama Guwayen is yung naghahatid ng mga soul. Ferryman siya. And then, ibabaw nun, ibabaw means up. Pagtungan, tunga is middle. And then, idadalmunun, ilawom, dadalmunun, lower world. Okay. So, sulod pala, sulod. Kung sa Ilonggo, Iloilo, no? Iloilo tsaka sa Bisaya, tawag nila sa kaluluwa is dungan. Sa sa sulod naman is umalagad. Okay? Death is equals as narrow door. Meron tayong tatlong brother gods na
sa faith natin or sa faith ng isang bata. Una is manggaganghaw. So, sabihin natin manggaganghaw is manggagawa. From the word manggagawa, paano ba ginawa yung bata? Yan. During ana-ana. During ana-ana, si manggaganghaw po yung nag-build sa'yo. Or parang, basta, involved si manggaganghaw. Hindi si manggaganghaw na gano'n ha. Manggaganghaw is the one who blessed you to form as a human. Si manglaegas naman is laegas. From the word gas, gawas, gas. Yan, gas, gawas. Or ibig sabihin labas, no? Yan, yung as. Yan na lang yung keyword natin dito. Manglaegas is yung paglabas mo na sa puwerta ng ina mo. Puwerta ng ng ina mo. No, ayun. Pag panganak sa'yo, ayan. Si Mang Laegas yung nag-a-assist sa'yo. Brother gods to ha, mga gods to. Ito naman si Patag Ayes, ito yung dahilan kung bakit gising yung bata midnight. Kasi kinakausap niya ang bata. One dark thing about this myth is that ito si Patatag Ayes. The word, ito yung keyword natin, patay. Papatayin niya yung bata kapag may nakakita sa kanya at saka sa bata na nag-uusap silang dalawa. So, careful kayo dyan. So, kapag makita nyo na yung bata is parang, parang happy or parang may kinakausap, si Patag Ayes mo yung kinakausap niya. It's a god. Parang inaano niya yung bata. No? Pero mabait naman talaga to siya. It's just, yung may dark side nga to, na nabasa ko na pag nakita siya, pag may nakakita sa kanya, nakikipag-usap sa bata, parang nasakpan ba or na-caught on act ba? Hindi mo dapat kasi in-interfere yan. Yan yung paniniwala nila. Correct me if I'm wrong, but yun yung nabasa ko. Anyway, let's go to the lower world, afterlife. So we have the Anthill, Moroboro Stream, Limaawan Lake, Himbarawan Stream, at saka Mount Madyas. If you want the further information about this one, go to my note-making videos kasi nandun po yung each information. Hindi ko na po yun one by one, no? Okay. Next, Banglae. Ito si Banglae. Sino to si Banglae? Banglae. Ano to? Ilonggo, no? Ilonggo. Banglae, psychopomp po to siya. Psychopomp, if I'm not mistaken. Yes. Ilonggo, Banglae. Banglae is a judge of the afterlife po. Kapag if you have dark soul, ang gagawin niya is ipapahawak ka niya sa kanyang bulbul. Pubic hair. Ipapahawak ka niya sa pubic hair. While the good soul, yung mababait na soul is pinapasakay ka niya sa balikat ata. Isa siyang psychopomp, okay? Hinahatid ka niya sa afterlife. So, yung mga bad soul is sa bulbul ka niya hawak or sa pubic hair niya hawak. And then, yung mga good soul naman is siya mismo yung balang assist ka sa kanya. I don't know, hahawakan ka ba niya? Or hawak ka niya. So, tuma is conscience, okay? Conscience siya yung conscience, okay? Punishment, feast, soul restoration. So, Sulod Pantheon, ayan. Sulod Pantheon is Diwata. Okay. Okay, mga yan. Pantheon is Diwata po. Pantheon is Diwata. Move on na tayo sa Waray. Waray. Okay, makapatag, patag, leveler. Makapatag, leveler. Malaon sa mga Bisaya po yan ha. Hindi po yan sa mga yan sa mga Tagalog. Pero may version ng mga Tagalog. May mga characters sila na laon yung pangalan. Badadum, badabim, badabum. Okay, Badadum is soul guide. Okay, iba naman yung Lidom, no? Lidom. Ano yun? Parang Hermes yun sa Greek. Tingguian or Itneg, Great Anito. Mahilig sila dyan. Great Anito. Lang. Makabuting, Gaygayuma. Ang Gaygayuma is the one who, from the word Gayuma. Okay? Alam niyo na yan. Palawenyo. Ba't nabay lang to sa Bisaya? Diba? Luzon yun. Anyway, may 7 plates of earth or 7 layers. At saka yung Neguno nila is sea god. You want to see the face of Neguno according to the researchers or the
authors of the Philippine literature, like something research. Search nyo sa aking note-making videos, nandun po yung itsura kung paano nila inihulma or nilalarawan si Nikuno or ang sigat ng mga Palawenyo. So Tagbanwa tayo, Tagbanwa. I think this is still similar with the Palawenyo. Let's search. Palawan nga. Yes, this is groups in the Philippines. Northern Palawan. Ayan, Northern Palawan. Tagbanwa, similar siya sa Palawenyo. So, Tagbanwa, yung soul nila is tawag Kiaralua. Kiaralua. Ayan. Kiaralua. Ayan. Journey of the Dead, may cave. May cave doon. Papasok ka sa isang cave. And then si Taliakod, yung judge. Kung sa mga Ilonggo, si Banglae, sa mga Tagbanwa naman is Taliakod, okay? Siya yung sa afterlife. Iiba yung good at saka wicked. Okay, tapos may 7 underworld. If you want to know the 7 underworld of the Tagbanwa, check nyo sa note-making videos ko. Diyan yan, search nyo lang. Mindanao tribe myths. Then, search nyo yan. Okay, I think we're done. With the Visayas. Diyos ko, Lord, ang dami. Mindanao mythology. Okay, Bukidnon creation cosmology. Ayan, Bukidnon tayo. Bukidnon. Magbabaya. Okay, yung keyword ko dito is magbabaya. Baba ka dyan kasi masyadong matirik yung bukid. Bukidnon. So, may 8 elements po tayo. We have the Tumbaga, Bulawan, Salapi, Bato, Gabon, Ulan, Putao, at saka Tubig. Yan po yung mga elements dito sa Earth. Or, yan. Parang sila, mga elemento. Elemento dito sa Earth, sa middle world. So, si Bato, hindi yan yung senador ha. Salapi is all about the wealth. Bulawan is gold. So on and so forth. Putao is iron. Yan. Battle of Good and Evil naman tayo. Banting is the bright space. Yan. Diwata na magbabaya. Ang kalaban niya ay si... Ayan. Magbabaya is the good one, no? Si Dadanhana Sugay, ito yung evil. Yung nagbabalance sa kanila ay si Agtayabon. So, earth creation for Agtayabon. Okay. May chismis ako dito sa dalawang diwata na to. Ito si Good and Evil. Si Magbabaya versus Sugay. Now, ang creation of human. Okay. Human. Okay. Wait lang. Ayan. Ito, may chismis ako sa dalawang to. Nag-away to sila. Si Magbabaya at saka si Sugay. Si Magbabaya, gumawa ng 7 figures. She is trying to mold a human or to create life, no, mortal life. Pero kahit nabuo siya, example clay, nagbuo siya ng figure dyan, hindi gumagalaw. So kakaisip niyo paano kaya to, hindi gumagalaw yung figure lang siya, para siyang manika, nakaganyan lang. So ang ginawa niya, naghanap siya ng paraan para yung figure niya na ginawa is magkaroon ng buhay. So, hindi naman lumayas. Umalis siya, nagmumuni-muni, at doon, habang naiwan niya yung mga figures, dumating si Dadanhayan Hasugay. So, sabi niya, ano to? Parang ganda nito, wait lang. Ginawa niya, gamit niya is laway. Laway ba niya? Laway ni Dadanhayan Sugay. I don't know, parang ni-remold niya, tapos yung saliva niya, yung laway ni Sugay is yun yung dahilan bakit nabuhay ang di ba 7 yan? 6 ang gumalaw. So, yung 6 na gumalaw, wala, ewan ko na include ko ba dito, pero hindi ko siya ma-enumerate, pero alam ko 6 ay gumalaw dahil kay Hasugay. At yung last is naging tao. Pagbalik ni Magbabaya, dun na parang something may nag-intervene na naging siya. Naging tao to yung last na hindi gumalaw.
So, nag-away sila. Sino yung wait lang. Tama ba yung pinagsasabi ko? It's either yung last one is hindi gumalaw. No. Tama yung sinabi ko. Something may nag-intervene kaya nabuo yung tao. Ngayon nag-aaway sila. Sino yung dapat ipipraise sa paggawa ng tao? Sino yung ipipraise ng tao? Si Magbabaya o si Sugay? Sasabihin ni Magbabaya, ako yung nag-figure, ako nag-mold. Ako nag-mold sa mga taong to. Tapos sabi naman na Sugay, hindi yan mabubuhay. Hindi yan mabubuhay ang ginagawa mo dyan kung hindi ko nilagyan ng saliva ko. Nag-away sila. Yun po. So much for that. So much for that chismis, no? Ubusan na tayo ng time. So, soil from the Danhayan has Sugay mixed with saliva. Ayan. Saliva po. Saliva. See? Hindi po ako nagsisinungaling dito. Rain, mountains, rivers. Ayan. Haldanta Paraiso. Paraiso. From the word paraiso, this is paradise. Haldan is garden. Ano nga ito na tribo? Sinadala na Sugay. Nakalimot tayo. Sulod para tayo. Sulod sa Panay. Okay, human creation. Ayan. Earth, water, ratan, at saka andalugong wood. Saan, hindi lang earth, no? Ang pag-mold. Water, alam naman ng water, ratan, andalugong wood, at saka earth. So, ayan, saliva for figures. Ayan. So, nag-away silang dalawa po. Pero, walang nanalo sa kanilang dalawa kasi malalakas talaga sila. Equal lang. So, yung guardian is si Encantus or Encanto. Diba? Si Talagbugta, Bulalakaw, Mamilig, Lalawig, Mamahandi. Ayan. Mamahandi is for the wealth po yan. Okay? Actually, may mga meaning to, taga-isa ng mga engkanto. They guard something, okay? Hindi ko lang alam to yung iba. Ito, Bulalakaw is, I don't know. Basta alam ko, yung mamahandi is sa wealth. Okay? First, human and animals. Magbabaya, intelligent, human. Ayan, siya po ang gumawa. Animals from clay scraps. So, ayun ha. Diba, gumawa si Magbabaya. Ito si Magbabaya, diba? Yung diwata, the good one. Gumawa siya ng mga figures. So, yung mga scratch, no? Yung mga scraps na out of making the figures and the human, yung tira-tira, diba may mga pag nagka-cut kayo, may mga excess, diba? Kinakat natin. Yun po ang ginamit niya for the animals. Okay? Next, we have the Bukidnon. Tapusin lang natin yung mythology ng Mindanao and then we're done. Okay? Bukidnon naman is, we have Skyworld. Skyworld din ito. So, Haldan de Paraiso. Ano yung Haldan? It's the garden. Okay, Banting is the bright space or yung rainbow. Yan, Haldan de Paraiso. Yan. Agtayabon, resting place. Okay, middle world, saucer shape. Ano yung saucer shape? Yung okay, tama. Saucer shape, para siyang cup. Saucer. Okay, 7 sky tiers, okay. 3 known earth tiers. Around 3 known earth tiers, hindi nakalimutan ko. Magbabaya, God at Sky meeting. Okay. Nothing too important. Ito, Serpentitis. Intumbangol. Si Intumbangol. Yan, mahalaga yan. Okay, ano pa? Ito yung Intumbangol. Ito siya sa Underworld. Underworld po si Intumbangol. Okay, Intumbangol. Kapag gumalaw po ang serpent na ito sa Underworld, kung sa iba is mga baboy, mga hog, giant hog. Dito naman sa Bukidnon is serpent po. Serpent po yung dahilan kung bakit gumagalaw yung earth support natin. Poste. Poste din sa kanila actually. So, yan. Kapag nagpapanting daw or humihinga, yan pong dahilan kung bakit may winds and then may storm. Afterlife, we have soul's journey. Una, magsasayaw para maalis ang toxic. Hindi. Upang maalis ang kanilang sin, atonement of sin. Panamparan is to prepare themselves
for a great banquet, which is kumbiharan. Okay, hindi po ako nagsisinungaling dito. Okay, this is actually what they say on the literature, no? Philippine literature po yan. Okay, pinagsayawan, Bukidnon to ulit, Bukidnon afterlife. Una ang gagawin ng isang soul, di ba? Namatay naman yung tao, may soul yan, di ba? Unang gagawin niya is sasayaw siya para umalis ang mga kasalanan niya. Panamparan is magpe-prepare, magpapaganda po sila for the banquet na tinatawag na kumbirahan. And then, haharap sila kay Mount Balatukan, no? Mount Balatukan at pupunta siya sa dungkituhan kung ano ka at evil. Kung evil ka naman is sa river. Okay, wait lang. So, underworld, ayan. If you want to know more, meron yan sa note-making ko. Supreme Deities, magbabaya. Dadanhayan Sugay, material provider. Agtayabon is the peacemaker. Encanto is guardian, so on and so forth. Okay, ayan. Dami no, ang dami. Okay, dito na tayo sa Manubo. So, Makalindong. Sino si Makalindong? The supreme god nila, Makalindong. Dagao's creation. The earth by earth. Mushroom world po ang hugis according to the Manubo. Dito naman tayo sa cosmology, may iron post. Okay? Ang mga poste is gawa sa iron. Okay? Makalindong, again, that's a supreme god. And meron ding Python. Okay? Yan yung po yung kalaban niya. Yung afterlife naman is pinanimunuan ni Ibo. Okay? Pero wala kang ikababahala kapag namatay ka kasi continue pa rin yung life. It's just different world ka na. Okay? Ito yung mga listahan ng mga diwata sa mga Manubo. Pero hindi na natin iisa-isahin kasi medyo marami na siya. Sino si Ibo sa underworld? Okay. Manuvo naman tayo. Kung merong Manobo, meron ding Manuvo. Okay? So, si Manama, siya ang gumawa sa mga iba pang diwata. Okay? Para maging assistant niya or minions. So, Earth ay galing sa kanyang fingernails. Okay, then we have Manama Nogasi, also a diwata or pantheon. At ito pa yung ibang Hindi ko na siya isahin kasi it's been 1 hour na. Okay, Mandaya naman. Mandaya is flat earth. Okay. Ito. Importante ito. Ayan. Importante ito, Pamulak Manubo. Hindi po siya galing sa Manubo tribe. It comes from Bagubo. Okay? So, ito yung creator nila. So, cosmology, merong sky world at saka merong warrior afterlife. And then, meron ding giant and sun myth. Sa kanila, ang ibig sabihin ng soul or kaluluwa is gimukod. Okay? So, merong right-handed at saka left-handed soul. Yung left-handed soul is yung mga makakaliwa or mga suwail. Okay? Soul is to busaw. Ano yung busaw, ma'am? So, again, this is Bagubo. Okay, Bagubo. Yung busaw sa mga Bagubo is the one who eats souls. So, careful pa rin kayo. Kapag naging soul na kayo, may kumakain kasing soul. Tinatawag na busaw. Ayan. Sa ibang myth, tinatawag siyang corpse eater. Kumakain ng bagong kamamatay lang na tao. Okay? So, meron ding meron ding soul sa mga animal tsaka mga bagay-bagay. And also, Journey of the Dead. So, sila yung may hawak ng storyang Black River. So, paliliguin ka ni Mebuyan, ceremonial path. Okay. Sino yung nila? Sino yung underworld goddess nila? Si Mebuyan. Ayan. Okay. Deities is si Pamulak Manubo. Ayan. Yan po ang mga listahan. Diyos ko, yun. Si Mebuyan. Lumabas si Mebuyan. Ayan po. Hindi ko na po one by one kasi nakakaano na. Naubusan ako ng energy. So, Tibole, ayan. Sifdat, sacrifice.
Yan, isa siyang character dyan sa mythology ng mga Tibuli. Okay? Kayong Mogul, yan ang tawag. And then, yung mga deities, okay, nothing too important kasi yung mga, ano na to, very deep part na to ng mythology ng mga Tibuli. Okay? Subanon mythology. So, ito yung excited ako sa inyo ipakilala. So, diwata sa langit, tagma sa dagat. Tagma is deity, okay? Dagat, langit is sky, yuta is earth. Mga bungod, I think this is underworld. Ayan, paulit-ulit. Balaan. So, sa balaan, Melu. Ayan, sa kanila yung Melu, okay? Si Melu is nag-e-exist din sa ibang tribe, kagaya ng Bagobo, Manobo, and so on and so forth. Okay, connection, again, connection sa Bagobo. Tautana, Fontautana, yan. Lumalabas din yan sa kanila. Okay, wait lang. Minamadali ko na kasi parang paubos na yung energy ko kasi I've been talking for 1 hour na. Maranao mythology, ayan, meron din silang 7 earth layers. So, si Garoda, Tree of Life, Jar of Soul. So, meron Jars of Soul sa mga Maranao po yan. Binabantayan po yan ni Walo. Ayan, Walo, isa po to siyang mythical creature na nagbabantay na napakalakas, no? Napakalakas nito. Ayan, mythological creatures na tayo. Okay. Malapit na tayo matapos. Okay, moon eaters. Meron tayong moon eaters. Bawa sa mga Ilonggo, Minokawa. Yan po ay mga ibon. Uri ng ibon na kumakain ng buwan. Mythological creature lang din yan, guys. Huwag kayong maniwala, okay? Bird type, Bawa, Ilonggo, Minokawa, Bagobo. Serpent naman, Bakunawa. Alam naman natin yan. Sa mga Bisaya po yan, or Kinaray. Laho is Tagalog. Naglaho, di ba? Sawa is, yan. From the word, sawa is serpent, di ba? We also have Bakunawa. This is fish. Tambanakowa. Kawa is crab sa mga Bukidnon. Kaya Bakunawa isda, no? Ilonggo. Tambanakawa is Andaya or Bukidnon. Silingan na sila, magkapit-bahay lang yan sila. Arimaw nga, sa mga kapatid nating Muslim, mga Maranao. And Tambanakawa is also, pareho silang spelling, no? It's either crab from the Bukidnon or the Tambanakawa, spider or scorpion sa mga Manubo. So, we also have other mythical birds. Si Bento Hangin sa mga Bisaya, Hubot at saka si Garoda. Ayan. Dragon yan si Garoda, I think. Ayan. People of the water have the Katao, Cebuano, Sirena sa lahat-lahat na yan. Ugkoy or Ukoy sa Waray at saka Dugong sa mga Iloilo. Sibis naman, we have the Mamaleo sa mga Hiligaynon. Kasili. Hindi ko na no? Ayan, Kayumang and Gaki. Spirits of the Earth, Pachanak. Alam niyo naman yung Chanak, no? Duwende. I-ano ko lang. I-mention ko lang. Chanak, Duwende, Karibang sa mga, Karibang sa mga Maranao. Punso sa mga Tagalog. Lamang lupa, yan. Karangit, Umayan, Lampong, Sagay sa Surigao, Kalangit, Idadaymon. Spirits of the Forest. Ano yung mga Spirit of the Forest naman? Ito yung mga Encantada. So, walang mga familiar dito. This is actually deeper portion. Okay. I think I have to end it here na kasi this is too much to intake, no? Baka ma-overwhelm kayo and it's been 1 hour na nagsasalita ako dito. So, hintayin nyo na lang yung quiz natin. And, yes, I will continue talking about the corpse pero hindi na deep down. Then tayo natatagalan kaya umabot tayo ng 1 hour. Anyway, goodbye. I promise to myself na 1 hour lang. Hindi na higit sa 1 hour. Oh my God! Ang hirap mag-review. Malapit na din mag-alas 12. Hindi pa tayo naka-quiz, no? So anyway, goodbye everyone. And see you soon on the next video. Alright. 113.